Ang pinakarason ng Lakers kung bakit binitawan nga raw si Hachimura sa free agency dahil halos naubos na ang salary cap flexibility nila na pwede pang gamitin sana sa extension ni Hachimura dahil mas priority nila kumuha ng mga free agent para buuin ang roster kay Luka. Kinuha nila si Walker Kessler sa 4 years 130 million. Samantalang si Sandro Mamukelashvili may 4 years 52 million din. Si Quentin Grimes nasa 4 years 60 million. At si Colin Sexton nasa 2 years 19 million. Kaya sa apat na players pa lang na yan, ubos na talaga yung cap flexibility nila. Plus kinuha pa nila sa veteran deal itong si Kevon Looney. Kaya wala na talagang aasahan na magiging galaw ang Lakers sa free agency ngayon. Kaya malinaw na mas pinaasa lang nila si Hachimura. Puno na halos ang salary payroll ng Lakers. Mayroon na silang 13 players sa roster. Ang natitirang pwedeng i-offer lang sana nila sa bagong free agent, veteran minimum contract na lang. Samantalang si Rui kasi galing yan sa season kung saan kumita siya ng 18.3 million. Kaya sobrang layo nga raw na kukunin niya ang veteran deal ngayon sa Lakers eh. Nagkaroon pa yan ng magandang season dahil sa playoffs performance niya na very consistent. Ang Clippers ang sumalo kay Hachimura ngayon. Hindi siya umalis ng LA naglipat baryo lang. Tinanggihan niya ang offer ng Timberwolves, Warriors, Brooklyn at San Antonio Spurs dahil nga gusto lang nito na mag-stay sa LA. Kaya kinuha niya yung 2 years 28 million offer sa kanya ng Clippers na mukhang hindi rin naman talaga nasayang eh. 17.5 points per game na may 54% field goal, 56% sa 3-point range. Para sa isang role player nga raw, sobrang ganda nga raw talaga ng numbers na yan eh. Mas reliable scorer, floor spacer at naging playoffs proven pa siya. Kaya sobrang nagtataka yung ibang executive sa NBA bakit pinabayaan lang ng Lakers mawala itong si Hachimura eh. Dahil nga ang gusto pala ng Lakers front office makakuha ng young wing, two-way versatile. Merong depensa at opensa. Yan mismo ngayon ang gusto nilang makuha after bitawan si Hachimura. Yung stretch provision nila nung una sa contract ni Vanderbilt at DeAndre Ayton, kung pakakawalan nila, iyan yung gagamitin para mag-stay si Hachimura. Pero pinakawalan nila si Ayton ngayon, pero gagamitin ng Lakers ngayon yan para makuha naman itong si Kuminga sa free agency at gamitin bilang trade package itong si Vanderbilt kasama yung 2032 first round pick swap nila. Dahil sign in trade ang possible mangyari dahil ayaw ng Hawks mawala lang si Kuminga nang walang return matapos makuha ng Lakers si Walker Kessler, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili. Mas marami na silang option sa depth. Ang mas malaking pangangailangan naman nila ngayon isang batang athletic wing na perimeter defender na pwedeng maging partner nga kasama si Luka. Yan yung role mismo na nakikita nila kay Kuminga kaya ganun kalaki ang interest nila. Sa lagay kasi ni Kuminga, gusto niya kumuha ng 25 million per year sa free agency ngayon. Samantalang ang unang offer lang kasi ng Lakers, 2 years 20 million. Nasa 10 million per year lang. Ibig sabihin, mas target nga raw talaga ni Kuminga na kumuha ng mas malaking contract per year kumpara sa offer ng Lakers. Kahit sa report ang Lakers mismo nagbigay na kay Kuminga ng magandang role sa starting lineup nila. Makakumbinsi lang na pumunta Kaya nagiging komplikado yan dahil sa financial situation nila lalo na kung ipipilit ni Kuminga nga raw yung malaking contract sa free agency. Kung sign in trade malamang sa malamang pumayag na ang Hawks lalo na makukuha nila yung pick swap pero ang problema si Kuminga ngayon na nagde-demand ng mas malaking salary contract per year. Hindi siya yung nakikitang replacement talaga kay Hachimura si Mamukelashvili. Pareho silang 6'9", parehong kayang maglaro sa power forward position at minsan small ball center. Parehas silang may kakayahang magbukas ng floor spacing dahil maganda ang shooting ng mga to outside. Nung nakaraang season si Mamukelashvili merong 38% sa 3. Career high na yan sa 3.7 attempts per game kaya nakikita ng Lakers na pwede siyang maging magandang partner kay Luka at Walker Kessler. Ang tanong kung magiging fit ba yan kasama si Luka at Reeves dahil si Hachimura mas proven naman nga raw talaga kumpara kay Mamu, mas mataas pa yung efficiency at mas komportable nga raw yan sa sistema ni Redick at team chemistry na kasama si Luka at Reeves. Yan yung sinayang nga raw ng Lakers kumpara dito kay Mamukelashvili na bagong salya lang.
Siya yung magiging stretch 4 ngayon sa Lakers, magbibigay ng spacing para magkaroon ng mas maraming driving lane si Luka at Reeves na makakatulong sa two big lineups kasama si Kessler. Base pa mismo sa mga analyst, iyan yung isa sa dahilan kung bakit pinirmahan talaga ng Lakers si Mamukelashvili. Kulang ang Lakers sa ganitong klase ng stretch big nung nakaraang season at naniniwala silang makakadagdag siya ng bagong dimension sa opensa. Yan yung rason kung bakit parang hindi rin talaga nanghihinayang ang Lakers mawala at pakawalan si Hachimura sa free agency dahil si Pelinka rin mismo ang nagsabi na gusto nilang manatili si Hachimura pero depende pa sa magiging lagay ng cap space nila, kaya wala talagang kasiguraduhan Kaya si Hachimura pumunta mismo sa Pacific rival, itong Clippers, na mismong sinabi naman ng GM nila na nakikita nilang si Hachimura isa sa pinaka-complete modern forward. Hindi lang siya kinuha dahil sa husay sa 3-point area dahil sa kombinasyon ng efficient scoring, kakayahang samantalain ang mismatches, one-on-one defense, floor spacing at magandang attitude sa teammate, bagay na hindi nga pinag-ingatan nitong Lakers